Magic gusto, ligo ayaw. Last episode, smacker ang usapan. Ito, scammer. Hindi, ito, ano to, magulang na to. Nagdatingan na rin ang mga commander decks. And I really feel like Secrets of Strixhaven is possible lang to Okay. the best in-universe Magic set of 2026. Alam mo kasi si Magic, alam mo si Wotzi, kapag ka may puso yung set na ginagawa nila, hindi lahat ng set na nahahawakan nila, technically gusto nila. Tapos, ang gagawin nyo, syempre, dito kayo, aangas-angas kayo, papataasan kayo ng ihi. Naglalaro kayo ng casual format. PDH, ginawa yan sa isang bansa sa Europe na 4 lang sila at ang rason nila kung ba't nila nilaro yung EDH is because sila Nicol Bola, sila Arcade Yung Sabot, una. yun lang yung meron sila. Yes. Tapos, ang ginawa nila, wala tayong masyadong cards. Hindi tayo makakapag-set. Mag-singleton na lang tayo. Yes. Super ironic, di ba, na nakikipagtaas na tayo ng ihina. Dito tayo sa ganitong siyang pupunta. Kasi ganito. Kasi kaya natin dayuhin, kaya natin na-dominate. Ano yung mga manchel? Puso, inom ka tubig. Madami akong kakilalang mga super competitive EDH players na they don't look down on casual players. What's up? What's up? Into the Hive. Ito ating totoong episode 1. Yung nakaraan pala, pilot episode lang ngayon. So, mali agad. Mali agad ako. So, ito yung totoong episode 1. Pagka ito yung pangko episode. Baka malito na kasi yung tao. 5 yung ganito ni Butters. Yung jacket niya. Kung gusto nyo, Kaya yung pinag-usapan natin. Parang fresh clothes. Pinag-usapan natin yung Fresh mga walang clothes. ligo. Madami akong ganito. Yan. Tapos, kung di kayo naniniwala, punta kayo dito, mag-aamuyan Mag-aamuyan tayo. tayo. 3 Yan. araw. Gusto ko na unahan. Sabayan ko kayo. Gusto ko na unahan kasi Oo. baka maya bashin ka. Para at least alam na nila na marami kang ganyan. Hindi, yung mga mababay sa akin, malamang sila yung mga lang ligo talaga eh. Magic gusto, ligo ayaw. Ayop kayo. Basta ha, ipaliwanag na. Ito, usapang damit na lang din. Meron akong may nangyari recently. Ano yan? Naraan, gasolina yung bumaba. Meron ako ng balitaan, hinuli ng barangay. Kasi nakahubad siya sa labas ng bahay niya. Pero di ba matagal na yung batas na bawal nakahubad sa labas? Ay, matagal na talaga. Tsaka actually sa ibang bansa, wala kang makikita naman tao nakahubad sa labas ng bahay. Kahit sa tapat ng bahay nila, wala. Pero ito kasing nangyaring to, hinuli siya, naghalo siya ng semento sa harap ng bahay nila. Sa eskinita lang naman daw. So parang hindi siya counted na parang public something disruption o parang against the ordinansa. So parang nangyari, binalikan, humingi ng pasensya kasi nga mali yung paghuli sa kanya. Hindi, sa totoo lang, tsaka naghahalo ng simento yung tao. Siyempre, Ang hirap maghalo ng semento. hindi, at tsaka kasi matatalsikan yung damit mo. Yan. So, masisira yung damit. Magkukulay semento. Magkukulay simento. Di batik na yun. Madalas, minsan sa Pilipinas talaga, may pakaramdam ako gusto na lang maging tama ng mga tao eh. Actually, totoo. Parang na. Kuya, yung gusto ko yung mga yung pinipili mo na talaga lagi yung maging tama na lang kahit sobrang tanga mo na. Mga ganun. Actually, pinuntahan pa nga ni may politikong pumunta na para humingi ng pasensya. Parang ewan ko lang, parang... Ay, never naman nila din gagawin yun unless hindi na issue ng malaki o pinagtawanan eh. Naging major issue. Pero yun na nga sinasabi natin, guys, kapag may makikita kayo sa daan, tapos pakiramdam nyo, tama kayo, minsan, ang gawin nyo na lang, kausapin nyo muna. Try nyo muna kausapin. Diba? Pwede naman mag-usap, Tsaka, obvious naman, naghahalo ng semento eh. Ikaw nga maghalo ka semento, nakadamit ka. Tsaka doon sa mga nanghuli, try, kayo challenge ko sa'yo, try nyo, naka-formal kayo, maghalo kayo semento. Tignan nyo kung di kayo magubad. Totoo naman, di ba? Tsaka hindi naman siya, may mga instances na pwedeng mong intindihin eh. O idaan mo na sa usapan na, huhulihin ka sana namin, pero dahil naghalo ka sa semento, hindi ka muna namin hulihin. Dakip agad eh. Dinakip ba agad? Dakip agad. Parang kriminal. Baka baka kumukota.
Kumukuha. Shout out lang pala. Siyempre, shoutout kay Direk Aki tsaka kay Assistant Direk CJ natin. Tsaka sa sila lahat pa rin. ng mga cameraman natin na nasa likod ng Ayan, camera. dito. May camera dun. Ayan. May camera din doon. Ito, napakasipag nito. Yan. Ito, pinakamasipag. Ito, baguhan lang natin. Baguhan lang yan. Shoutout sa mga production team natin. Ayan pa, may taga-atid pa. Grabe. Oo nga eh. Ito, at least binago na natin yung okay lang yan. Diba? Tapos parang gutom maganda. Hindi, gusto ko lang tikman eh. Hindi, masarap yan. Yan yung spam fingers natin. Isa yan sa mga best-selling appetizer dito sa Biay. Na bagay pag umiinom ka ng soda pop o chata o kaya Canada Dry. Yan, no? Magkakitry ba ko? Ano? Ang ingit ka. Ang ingit ka. Ano? Kala na try. Meron! Ang ingit pa. Meron. Punyeta. Order daw ng Canada Dry si Butters, ha? May yellow na rin, okay? So, setup natin, ito yung Hobby Hive studio natin. So, kung gusto nyo mag-podcast na medyo mukhang man cave, no? Medyo retro yung dating, pwede naman. Pakintahan namin sa inyo to. Pero pwede ka na Basta ibibiling sa amin to. Yan, yung gusto ni Butters. Di bale, darating yung panahon, mako-content natin to. Okay. Pero, Butters... Pinag-usapan nga natin. Sabi natin kay CJ, kasi boss CJ kasi to eh. Sabi ko, ganito ang deal. Bubuksan Bubuksan namin to. Okay. Yan, ito, bubuksan namin. Okay. Magkano Tapos, ba yan? 74,000, 75,000 na. Okay. I-round up na natin. Okay. Bubuksan namin. Kapag ka maganda ang laman, serialized chocobo, pag maganda naman, bibili namin. bibili natin. Pag pangit, sa kanya lahat. Bibili natin sa kanya. Hindi naman siya lugi. Hindi, wala siyang risk. Tayo ang nag-risk. Hindi, actually may risk sa Kasi atin. tayo ang nagbukas. Hindi, kung masira natin. Di ba? Tama nga naman. Tignan mo, bawat hawak ko ng ganyan, risk na yan. Paano ko pagka natuklap? Baka makutkot mo. Baka makutkot mo, singil talaga ta. Pero yun na sinasabi natin na darating ang panahon. Pero may idea ako. Ano? What if ngayon, hindi naman tayo live selling hindi tayo nagbebenta. Di tayo pero kung meron lang gustong bumili nito, ngayon mismo, comment down below. Ilalabas dyan sa comment section, type mo lang, dibs. Gagawin namin ni Butters para sa'yo, bubuksan namin para sa'yo. Hindi, ganito. Live. Ganito. Oh. Di ba, binili mo. Binili niya. Binayaran mo. Binayaran niya. Binayaran mo kay Boss CJ. Okay. Maganda yung laman. Maganda. Babalik sa amin yung pera mo. Pre, last episode, smacker ang usapan. Ito, scammer. Hindi, ito, ano to, magulang na to. May risk ka? Wala. Actually. Pero pagkapangit, iyo lahat. Sa'yo lahat. Sa'yo lahat. Bigay namin. 75 lang. 75. Pag pangit. Pag Pag maganda, balik namin pera mo. 100,000. Hindi, 75 lang. Kailangan lang namin ng insurance. Tama naman. Actually, may point. May point kasi ilalive natin, bubuksan. Kamote talaga. Sige, G natin yan. Baka gusto mo yung pag-oyo. Pero Butters, matanong ko lang. Nakaraan pinag-usapan natin. Criteria para maging smacker, yung multiplier, tapos etiketa bilang Magic player, TCG, hobby collector. Technically, etiketa para maging dissenting tao. Yan. Hindi mo kailangan maging Magic player, maging Pokemon player para maligo araw-araw. Totoo yan. Hindi ka talaga makamove on doon. Feeling ko, ano yan, ikaw na maging ambassador of hygiene ng Hobby Hive. Payag ka. Nagtatap ka ng Grim Monolith, mga Mux Diamond. Tapos amoy ano ka? Tapos wala kang sabon. Amoy toxic. Hindi ka marunong amoy toxic deluge. Amoy toxic deluge. Dip ka. Ano yung ngayon? Ang topic natin ngayon, syempre kasi, we're, I think 1 week in, Strixhaven. Okay. Nangyari na ang mga pre-release. Nangyari. And whatsoever, at nagdatingan na rin ang mga commander decks. And I really feel like, Secrets of Strixhaven is possible lang to Okay. the best in-universe Magic set
of 2026. I don't think that Reality Fracture can actually do what Secrets of Strixhaven will do sa ganitong point. Ang daming mga bagong ni-release, ang daming na-reprint, ang ganda ng quality ng cards, and I really feel like yung magandang state ngayon ng standard, mas pinaganda na itong Strixhaven. Okay. So, to justify that, balikan natin. Ano ba yung in-universe na mga set na lumabas noong 2026? If I'm not mistaken, Lorwyn Eclipse. Tapos, Edge of Eternities ata was last year. No? Counted ba si Edge of Eternities? Edge of Let's say, count na natin siya. Count lang natin. EOE was good, but 1 out of 10 siguro mga 7. good ang EOE. Kaso parang yung Kulang. pakiramdam ko sa kanya parang sobrang out of place niya. Parang parang cool, Hindi, maganda siya, okay? Pero I feel like necessary set siya para ma-explain nila kung ano yung mangyayari sa reality fracture. Tama. Parang ganun lang. Pero I would agree kasi si SOS, Secrets of Strixhaven, 368 cards ata kung hindi ako nagkakamali. And I think ito yung isa sa may pinaka highest value ng Master Lee sa in-universe na ilalabas ngayong year na yon. Nalagyan ng yung prepared mechanic, di ba? Yung mga Ion ba yun? Na merong nauulit na mga spells. Like for example, the Ion na Black Demonic Tutor. Yung mga emeritus. Yung mga emeritus, yung mga ganon. Ideation, di ba? Emeritus of ideation. Ang nangyari? Ano yun? Hindi pa natin nabibi. Sold? Ano yun? Ba't gumanon? Hindi, pero teka, Static ata. static. Pero ang iniisip ko naman kasi doon, isipin mo alam mo kasi si Magic, alam mo si Wotzi, kapag ka may puso yung set na ginagawa nila I agree. may factor sa akin na tinitignan ko na si Wizards at this point, hindi lahat ng set na nahawakan nila, technically gusto nila. Gusto nila. Strixhaven, kung titignan mo siya, everything, Lorwyn, kung titignan mo siya, may pagmamahal May pagmamahal siya. Yung art, May pagmamahal siya. yung flavor, text. Tingnan mo yung Spider-Man. Actually, Ko-compare mo ba ang Spider-Man dun sa Secrets of Strixhaven. Kasi kahit sabihin natin, yung Spider-Man, alihis lang tayo ng onte. Kahit sabihin nila na yung Spider-Man dapat ay kasing laki lang ng Assassin's Creed. Okay. Half set lang siya. Kasi. Technically, kung mahal pa rin ng mga tao yung ginagawa nila, ideally, hindi siya magiging ganong kalaking hindi siya magiging ganong kalaking hassle na dagdagan yung mga cards na mayroon doon Actually. Pero isipin mo yung Spider-Man, ilang Spider-Man, yung 35 na Spider-Man. Tapos butaw yung 90%. Isipin mo may isang Spider-Man doon, si Miles Morales, yung Brooklyn Visionary ba yun? Yeah. Ang ginagawa pagka lumabag, 5 to cast, ang ginagawa, kumukuha ng basic land. Isipin mo kung gaano ka nun. May web slinging ka, nakakapaglagay ka. Pero isipin mo, very poorly designed, no? poorly designed. Yeah. Kaya may mga pakiramdam na ako ngayon na yung R&D ng Magic somewhat, hindi lahat ng set na nilalabas sila, gusto nila. And you can see, doon sa set quality, kung gusto ba nila, yung nilalabas sila. Lorwyn was good. A bit underwhelming kasi bumalik tayo sa Lorwyn after how many years? How many decades, di ba? It was great. Nostalgia trip siya. Ako nung bandang Lorwyn, naglalaro ako noon Yeah. If you came into Lorwyn or nakita mo yung mga Kithkin, yung mga elves, yung mga Bogart, di ba, yung mga elves. Kung nakita mo yung mga nakita mo yun, matutuwa ka. Kasi parang nostalgic siya eh. Pero underwhelming, ang para sa akin, sobrang underwhelming din naman nung set kung hindi ka galing doon sa time na yon. Yes. And pero sa akin naman, it's very fresh, no? Kasi nasanay yung mga players na hindi inabutan yung set na yun na yung mga the typical na mga
humans, vampires, zombies, di ba? Yung mga medyo late, mga nasa Midnight Hunt na, nag-start ka ng Dominaria United, Pyrexia, yung mga ganon. So feeling ko, fresh din naman siya in a sense na na-reintroduce yung classic set, which is the Lorwyn, dun sa mga new players. However, makikita mo pa rin, going back sa sinabi mo, yung pagkaka-design mismo ng card, yung ginagawang synergy ng card, meron may point. Pero yung Spider-Man, parang ginawa lang talaga para makabenta. Para masabi lang na nakiter natin yung market, yung target market na mahilig sa Spider-Man. Ako nga, ang iniisip ko lang sa Spider-Man, all in all, sa lahat ng ginawa nila, pang-fulfill lang ng kontrata yun Yun nga, masabi lang. Masabi lang na may nilabas Masabi kami. lang na nilabas namin Spider-Man tapos. Yun na yun. Somewhat, nandun yung Soul Stone. Pero dun din tayo pumapasok. Kasi nandun yung Soul Stone, so ibig sabihin, sinasabi ni Magic, kapag dumating yung Marvel na bago, Meron. may Soul Stone, ibig sabihin, may reality, may time. So, mabubuo yung mga yon. Yes. So, sinasabi ng mga Spider-Man set, you might not like me right now, but when the time comes, nakakailanganin nyo ako, wala kayong mabibiling pack. madami kayong mabibili. Pero, aangat lahat yan. Aangat ang presyo. Ganun na yan. Ganun ang setup ni Minsan Spider-Man. kasi may ganun Yung parang iniipit muna yung idea, tapos biglang boom, bomba. Lalabas yung Marvel. Tama ba? Palabas yung Marvel. After nitong Secrets of Strixhaven, Marvel na. So doon natin malalaman kung gaano talaga ka-connected. Yeah. But going back, yung Strixhaven talaga, I would agree. Best set of the year. Hands down. Lahat ng game changers nandyan. Lahat makikiter niya. Standard, modern, di ba? I mean, Commander, lahat ng brackets, kahit CDH, matutuwa. Lahat ng game changers nandyan. And actually, ito din yung tinitingnan ko. Reality Fracture might really do something different. Gets? Hindi namin tinatanggal na baka ma-top ng Reality Fracture. Hindi natin tinatanggal yon. Hindi natin tinatanggal yon. May possibility na makagawa sila. Malay mo, makagawa talaga sila ng ganung kagandang set ulit. But the fact remains na you have vampiric tutors. May lantak sa mga commander decks. Wala mo nga pansin nito, yung Emeria, Sky Ruin, nandun sa loob. Yung board wipe na puti sa board wipe na puti dun sa Boros na commander deck, Wave of Revelation. Yun. Wala mo nakakita nun. Lahat nakatutok sa Fairy Mastermind. Pero, to have this kind of set, ano ba yung nasa utak ni Magic na nilabas mo to kalagitnaan? Meron kang reality fracture sa dulo. Ngayon, anong nangyayari? Naset na yung standards na mataas. Anong gagawin na yun ni reality? Feeling ko kasi, nandun din tayo sa usapan na I think having 7 sets in a year is too much. Well, sobrang siya. Para sa akin, it's overwhelming. Not only, I'm speaking I'm talking as a Magic na gathering player, as a collector, as a hobbyist. Feeling ko sobra yung 7 sets talaga for a year. I think it should be like 5 to 6 sets lang. Kasi isipin mo, 7 sets, naglabas ka ng bombang set, naglabas ka ng butaw na set, tapos hindi mo alam, may Marvel pa. Tapos yun, Habit. Tapos Reality. Tapos Star Trek yung dulo. Paano mo sasabayan lahat yun? Lang ako, somewhat ang titignan ko lang talaga. Parang lang siya. 7 sets a year for Magic. It actually kills not only yung sustainability ng game. Exactly, that's what I say. It's not just about that. I feel like kung sabihin natin lalabas ka ng 7 sets, sobrang cramp ng oras mo. Make 4 bad sets, you kill probably a local game store or exactly. And maraming naapektuhan because of that. Imagine if yung mga namili ng going back, namili ka ng Spider-Man na set after the Final Fantasy. Kasi doon naman talaga nag-hype ng sobra-sobra. Nung lumabas si Final Fantasy, ang daming bumalik na players.
Di ba? Ang dami nag-isip, uy, it's the perfect time magbukas ng LGS. Mag-LGS tayo. Kasi hype na hype ngayon yung Final Fantasy. And then ang ibibigay sa yung set pagkatapos ng Final Fantasy, Spider-Man. Oh, and actually kasi, hindi rin kasi papayag hindi rin kasi papayag si Final Fantasy o si Square Enix. Hindi papayag ang Square Enix na magmukhang engot yung abnormal yung IP nila. Yes, Hindi sila papayag na ganun. Kasi tatandaan natin, very infamous naman na nangyari to. Meron nilabas na game, yung panlaban ng PlayStation doon sa Smash Bros. Okay. Naglabas sila, PlayStation All-Stars Battle Royale. Oh. Hinihiram ni Sony. Pahiram kami kay Cloud. Oo. Pahiram kami kay Tifa. Ilalagay lang na. Pahiram kami kay Sephiroth. Ilalagay lang kami sa game na to. Tinanong ng Square. Sino yung gagawa? Sabi nila, itong studio na to. Hindi nila pinahiram. Just because of the reason na ayaw nila ipahiram yung IP nila na sagrado sa mga bagong developer. So, ganong klase yung nakikita natin. So, I think, in a way, kung iisipin mo, doon mo din makikita na kapag yung ka-collab ni Magic na sa Universes Beyond nila somewhat, inaalagaan talaga yung IP nung may-ari, nagiging ganito kaganda na ipabubukas sa atin ni Boss CJ. Tapos sa kanya kapag pangit lahat. Diba? Pero ayun na nga, going back dun sa pinag-uusapan natin, the Strixhaven set right now is so good na it actually drags old players back. And it actually opens up yung history ng Magic doon sa mga bago naglalaro naman ngayon. Seeing Swords to Plowshares na ability na may paulit-ulit nasa standard na pwede mo gawin ng paulit-ulit is actually something that people and not only that, Ancestral Recall. Ancestral Recall is One there as blue well. mana. Oo. Draw 3 cards. Wheel of Fortune. Pero yung Jackal na yun, ang hirap i-prepare nun. Yeah, totoo naman. Parang halo-halo. Kung ano. Actually, napag-usapan na natin yan, no? Since napag-usapan na rin natin yung sets, yung sustainability, ang question ko ito yung gusto ko naman pag-usapan. Kung ikaw ay player na bumalik or bagong player na gustong mag-try mag-Magic, what are the things na kailangan mo kayang i-take note or ipaalala sa self mo kung magsisimula ka o babalik ka? At this point of time, na may ganitong kagandang set na Strixhaven, tapos may mga butaw set before that, and then may mga set pang magaganda na lalabas after that, ano yung tips kaya? Or ano yung pwede mo i-take note kung babalik ka or bagong player ka? Ganito, kapag pumunta ka ng store, may nakita kang booster packs. Wala akong maliligo na naman. Pag may nakita, maligo ka muna. Tapos may nakita ka, booster pack, nakalagay Spider-Man, iwasan mo. Kahit anong mangyari, iwasan mo muna. Hoy, shoutout, sold out na yung Spider-Man natin. Ano dito sold out na. mo? Anda! Happy New Year! Ilan taon? Bago na Parang 2 months din. 2 months? Na-sold out siya. Na-sold out? May nakuha Soul Stone? Meron. Silan? Meron nakuha. Parang isa lang. Isa lang talaga kada set ata. Kada box. Ang importante, natapon. Sold out. Wala na kaming Spider-Man dito sa shop. Yeah! Hindi na kami magkakaroon ng Spider-Man dito. Hoy, baka marinig tayo nung yari tayo. Hindi na sila bibili ng Spider-Man kahit kailan unless tumaas ng 150,000 ang Soul Stone. Pero may singles tayo. Wala lang sealed na. Finally. Ayun na lang. Yung sealed na yan, yung singles na yan, ibang usapan yan. Number 1, iwasan mo yung Spider-Man set. Number 2. Try to talk to yung mga tao doon sa community. Kunyari, sabihin natin, para sa akin, ang pinaka-importanting taga-setup sa'yo sa Magic are the people you play with. Yes. You need to find a good community. You need to find people who share your wavelength. Kasi, ang experience ng Magic, ang experience ng Commander and Magic as a whole, iba-iba yung journey ng mga tao dyan eh. Iba-iba ang setup ng mga tao dyan. Kumbaga parang may mga tao talaga na sobrang competitive. And the irony is, it's a casual format, pero
may super competitive players at may CEDH. Yes. Which is, okay lang naman. Hindi naman tayo, hindi naman tayo against doon. Ganun talaga ang takbo eh. Kumbaga, may magta-try talaga Correct, maging competitive sa isang, maging competitive sa isang casual format. But then again, kung sino yung mga friends mo na kasama mo, sila yung mag-shape ng mga deck na bubuin mo. Yes. Kasi, sabihin natin, yung mga kalaban mo, nakatasas Oracle lahat, nakatasas Demonic Consultation, yung deck building mo, mag-iba. Bibilisan mo din para makaabol ka sa ganun. Para yung meta mo, ibabagay mo sa kanila. Ibabagay mo sa meta pala. Yung builds mo. Paano kapag yung mga yung mga kalaro mo, ang mga binubuo, may Waltz of Rage, may Ansrags Rampage, ang commander lang, ano ba yung mga commander na medyo Masasama. funky? Yung mga junkie na commander. Yan, sila Wolverine. O, di ba? Yung mga ganun lang. Pero, grabe naman yung junkie mo. Wolverine, pumapatay ng turn 3 yun eh. O, di ba? Pero yun ang sinasabi natin. Kasi parang sabihin natin, yung mga commander nila, sabihin natin, somewhat mayael. Okay. Mga Mayael of the Anima. Gets. Mayael of the Anima. Sino pa ba? Felix Five Boots. Ucha, mga yung mga hindi mo alam ang gagawin. Oo, yung mga Rico of the Many Ways. So yan, Rico of the Many Ways. Kung gano'n yung mga commander nila, then that means there's more creativity on your end. On your end. So, di ba, para sa akin pa rin talaga kasi Magic is, Magic or Commander will always be more on expressing yourself on how you want to play it rather than being super competitive and playing a certain type of way na ginagawa ng lahat. Yung para siyang parang kasi, pag hindi commander yung nilalaro mo, parang chess siya. Kasi lahat ng galaw, lahat ng turns, kailangan basa mo. Kailangan one step ahead ka lagi. Kasi alam mo yung hawak mo. Alam mo rin yung 60 cards mo. Kasi it's a set of 1 card, it's a copy of 2 cards, diba? It's a 3 copy of tapos let's say 1, 2 lupa lang, 3 lupa. Alam mo na agad kung ano yung makukuha mo. And then limited lang din yung cards. Example, standard, diba? Pero yung commander kasi it's a bit wild. Kasi una, 100 cards yan na tag-iisa lang yung mga non-basic lang, diba? Singleton. So, nandun yung nandun yung excitement. Nandun. Kaya, it's basically sobrang iba talaga siya. Compared dun sa sinasabi mo kanina na ultra competitive, na si Commander, medyo mas dapat nagbe-base ka sa lagi mo nakakalaro. Diba? Kasi wala namang sanction na Commander tournament ata talaga. As of now, tama ba ako? Diba? Wala naman talagang sanction na Commander eh. Hindi siya yung tipong talaga pro tour. O parang ganoon. Wala namang format pa si Commander doon. I mean, madami gumagawa ng Commander tournaments. If you would say na, may mga tournament naman na Commander na siniset up dito ng mga malalaki. Tignan mo nga yung pinopromote nyo nung last time. Ang sinasabi namin dito, ideally, hindi talaga siya format na alam mo yun, mananalo ka sa kanya ng makakakuha ka ng invite to a pro tour. It's not like that. It's not like that. It's more of a community-based kind of format. Tsaka kung hindi nyo pa nagigits, sabihan ko lang kayo, kung hindi nyo pa nagigits, kaya marami nagpapatournament ng Commander is because malaki ang player base ng Commander. Yes. Kapag ka ba kunyari, sabihin natin, sa Pilipinas, sikat na sikat yung Commander. Magpa-tournament ako ng standard. O, di ba? Wala maglalaro sa inyo? Actually. O, binibigyan kayo ng way ng mga third party doon sa Magic na magkaroon kayo ng sarili yung tournament. Exactly. Tapos, ang gagawin nyo, syempre, dito kayo, aangas-angas kayo, papataasan kayo ng ihi. Naglalaro kayo ng casual format. It's casual. Tama ginawa naman yun. ang Commander, yung iba nga sa inyo, di pa alam yung ibig sabihin ng EDH eh. O, di ba? EDH. Ginawa yan sa isang bansa sa Europe na nasa loob ng living room na 4 lang sila. At ang rason nila kung ba't nila nilaro yung EDH is because sila Nicol Bola, sila Arcade Yung Sabot, una. yun lang yung meron sila. Yes. Tapos, ang ginawa nila, wala tayong masyadong cards. Hindi tayo makakapag-set. Mag-singleton na lang tayo. Yes. Di ba?
Doon siya nabuo. So, super ironic, di ba, na nakikipagtaasan tayo ng ihi na dito tayo sa ganitong siya pupunta. Kasi ganito. Kasi kaya natin dayuhin, kaya natin na dominate. Pukin ang ina nyo, mga man-child, gago. Puso, inom ka tubig. Uminom ka soda. Wala Hindi na. kasi, ang dami kasi. Ini-istro mo na yung tubig eh. Hindi, ano daw na. Puso. So, madami akong kakilalang mga super competitive EDH players na they don't look down on casual players. Actually na. Pero, ito din naman, casual players do not make fun din of The high. competitive players. The high-powered competitive players. Ang ibig sabihin lang talaga nito, you play Commander in your own way. Yes. If you don't like high-level Commander players Then avoid them. na high power yung mga Avoid decks, them. avoid them, they're not for you. Yes, avoid them. But, if you can stay in the middle, kaya mo maglaro ng high level, Kaya mo ng casual maglaro na- ng casual na with low friends powered, na low powered, then I think those people have the advantage. Yes, and it actually goes down kung ano yung capability mo to afford, let's say, multiple decks. Yeah. Kasi, kung kaya mo mag-afford ng multiple decks, I suggest you build based on different brackets. Yeah. Gawa ka ng bracket 2. Gawa ka ng bracket 3. Gawa ka ng bracket 4. Pero alam mo, ako hindi ako masyado naniniwala na sa mga bracket Well, na yan. actually, Kasi ang bracket daw, technically, ang bracket ay nakikita Game Changers sa daw. Game Changers at nadagdagan na ng intent. yes, may intent na tinatawag, di ba? Paano ba nagdala ako ng Kepka na B5? Tapos ang gusto ko lang gaguhin lang kayo lahat. Oo nga, ang intent mo Ang manggago. intent ko manggago, Well, hindi ibig sabihin, manalo. bracket 2 ka na lang. Oh, hindi pa rin. So feeling ko, babagsak pa rin doon talaga sa power level ng baraha at doon sa game changers pa rin. Kasi kaya naman ginawa yung criteria na yon is to make sure na yung capability ng deck mo hanggang dito lang talaga sa level na to. Well, nagigets ko din kasi yung intent eh. Like sabihin natin, hindi naman ganun kababaw lang din yung intent. Oppressive ka. It's more on intent mo ba na mag-tournament, intent mo ba na alam mo yon, to play with the pod, to have fun. Okay, May example. mga ganun na. Example, Bumble Flower, bracket 3 lang daw. Sabi Hindi, intent niya kasi yon. bracket 3, may kilala kasi ako, bracket 3 lang daw yung Bumble Flower niya. Talagang pinagmamalaki niya sa shop, Bumble Flower ako, bracket 3 lang ako. Ang gagawin ko lang dito, padrawin kayo. Eh, ang intent niya, yun lang. Oh, yun lang. Maniniwala ka ba, bracket 3? Ang intent, Bumble Flower? Hindi. Bracket 4 yun. Sa tingin mo. Bracket 4 yun. Bracket 4. Wala ata akong Bumble Flower nakita na bracket 3. Pero kasi, may mga ganun talagang commander eh. May mga commander talaga Na broken. Kapag ka nilagay mo siya sa isang pod, automatic yung mata, angat agad. Oh. Sabihin natin, ito, yung winota ko, yung winota na binild ko, Siyempre. intended siya maging beatdown winota. Wala siyang stacks, wala siyang kahit ano. Pero titingin sa'yo. Gusto ko lang suntukin. Pero titingin sa'yo lahat. Ang gagawin, makikita, winota. Okay. Kasi, Matic. syempre, na-trauma na dun sa mga dating Yes. winota players na ano nila. Pero pag sinabi kong, walang stacks to, walang kahit anong negative effects to sa board, ang nangyayari lang dito, pinapatay lang kayo. Tapos, ang nangyayari, ikaw pa rin talaga yung tututukan. Yes, So, parang alam mo yun, somewhat talaga, it doesn't necessarily reflect on the player's intent alone. But at the same time din kasi, naapekto din kasi siya kung paano siya nakikita ng mga kalaro mo, which I goes agree. back to the point na it's not all about your intent. It's how the people around you see it. Kung ako, Yes. naglaro ako, sabihin ng Najila, yung Najila ko, one color Najila. Red lang. Wala na. O, di ba? Oo. Pero Najila pa rin yun eh. Oo nga. Tama. O, di ba? Kaya Tama natutungan naman. pa rin ako. Pero kasi minsan hindi na siya about the decks. Kahit anong deck gamit mo, kung ang Depende tingin sa'yo sa'yo, sa player na eh. Oo. Threat na yung player mismo, hindi yung decks. Ang daming factor. Ang daming factor. So, feeling ko, it's either, si Commander, hindi lang siya based sa kung ano yung deck na gamit ko. Ito, tinan nyo to. Diba? Ito. B3 daw. B3, yung Super Commander, Shredder. 20,000. Super Shredder. B3. Okay. Example, dala ko to. Example, ito, Captain America ko. Bracket 3 to. Tatlo lang game changer nito. Pero, pag dinala ko to sa isang shop o sa shop ko, example, sa Hobby Hive, hindi naman tinitingnan yung bit-bit ko na eh.
tinitingnan din sino yung gagamit ng commander. Kasi kung ano yung na-establish mong standing mo or tingin sa'yo, yun yung babasahin din sa deck mo. Pero yun nga yung sinasabi ko din, na napaka-importante talaga ng mga unang tao na makakalaro mo ng Magic. Because it actually shapes you up to whatever journey you're gonna take in Commander. And sisingit ko lang, dun ako talaga, ito talaga, gusto kong palakpakan. Proud na proud ako dun sa community na meron sa Hobby Hive Plus. Mga demonyo daw lahat eh. Di mo nyo maglaro kasi magagaling. Pero, sobrang friendly talaga ng mga, yung mga regulars. And then yung mga the usuals na pumupunta. As in, talaga, alam mo yung may breeding, may etiketa, di ba? So, ibig sabihin, they appreciate the community of giving it back. Kasi nung pumunta sila dito, maganda experience sila. So sila, pag may bago, gusto rin nilang ibigay yung na-experience sila ng unang pumunta doon sa bagong pumunta. Pinaka-Armageddon nila. Alam mo, pero, alala ko yung Kratos ko. Dineclare kong bracket 3. Nakalimutan ko, hindi ko pala naalis yung Blood Moon tsaka Magus of the Moon. Tapos may bago may kalaro player. Alam mo talaga, yun talaga minsan honest mistake. May ganun. Pero wala pa ako nakita nag-Armageddon dito. Mamaya. Mamaya. Ako pinaka-honest mistake ko, Blood Moon tsaka Magus of the Moon. Pero Armageddon, sa pan-duel commander na yun. Pre. Hindi. Minsan dapat pinapakanas mo sa mga tao yun. Ito na nga sinasabi ko. May mga tao talaga kasi na hindi din naniniwala dun sa may brackets. Kasi yung mga power level bracket na ganyan, in the early days, let's say 2010, 2011, 2013, yung nagsisimula si EDH, dati ang nangyari sa amin, ang gamit kong deck nun, Rico of the Two Reflections. Okay. Which is combo deck naman talaga ako. Okay, Pero tama naman. wala akong combo na nananalo ng fourth turn. Baka fifth turn pwede. Yes. Diba? Somewhat, ang dating sa amin, kahit anong deck na dala mo dati, kahit bumili ka pa ng ewan ko, 1,000 piso na deck, tapos buuin mo lang. Wala namang pakialam yung tao dati. Dati, lalaban mo yung sa Zur, yung Zur high power. RIP Zur, kung nasan ka man, diyan ka na lang. Wala nang gumagamit. wala nang gumagamit kay Sur Carlos ngayon. Pero dati, pag nalabagan ka ng Sur, isipin mo mga deck namin dati, mga estudyante lang kami. Siyempre, hirap-hirap. Gawa-gawa lang. Oo. May access ka. Oo. Yun lang. Wala ka pa naman talaga ng mga high value cards. Oo. Rico of the Two Reflections ko dati, nakabili lang ako ng Palindron. Mangyak-yak na ako, kakaipon sobrang eh. tuwa mo na, di ba? Sobrang na. Pero ang question ko, itong lalabas sa Secrets of Stable, bibili ka ba rin? Singles, oo. Boosters, hindi. Hindi ako, never ako naging fan ng opening booster packs. Unless, meron akong hinahabol na isang card doon. Okay. Ang last na binili kong box, Jumpstart 25. Okay, sulit yun. Kasi naghahanap ako ng Rev. Okay. Pero sobrang sulit yun. Ako, Secrets of Strixhaven, feeling ko wala akong choice. Ang lakas mambudol dito ng mga tao. Hindi, shop ka eh. Kailangan mo talaga. Hindi, ang lakas mambudol dito yung mga tao. Pag nagkayayaan bumili ng back, lahat damay-damay talaga. Yun yung matindi dito. Kita mo, pag lumabas yan, probably next week, lalabas na yung SOS. Yeah, by the time na na-release to, Wild yan. labas na. Wild talaga yan. Feeling ko, hindi mo dapat i-miss out tong set na to. Yeah. Kung balak mong tumagal sa MTG for about, let's say, more than a year or 2 years. Kasi etong set na to, I believe, yung mga laman nito would definitely, yung price nila would be maintained or even tataas pa. Yeah. That's one thing na masasabi ko sa SOS. I'd buy packs. Packs lang. Pero I don't think I have the mental capacity and To buy a whole box. to buy a whole box, open it. I don't have the time. Pero kung pabubuksan sa'yo, Pag ito, magbukasan tayo, gusto mo, bigyan mo ko 5 ganito, buksan ko sa harapan mo sabay-sabay. Pero ano lang ako, I'm a fan of ganito kasi yung tingin ko dyan eh.
If I buy a box from you, it's a one-time thing. Okay. Bumili ako ng box sa Avive. Okay. Lahat ng pera ko napunta na doon. Okay. If I get a bad experience with that box, Parang hindi na ako bibili ulit. No? So what I do is, every pumunta ko ng isang shop, pupunta ako Happy Hive, bibili ako ng pack. Pipiti ka ng pack. Oh. Kasi, yun na rin yung parang bayad ko to entry. Actually, that's To play. That's a good gesture, ah. Oo. Ang ganda ng gesture na yun. Yung Hindi, isang kasi pack. kasi ako, somewhat, nahihiya din ako. Kunyari, papasok ako ng shop, ng LGS. Buti ka pa nahihiya. Hindi kasi, Meron kasi mga wala. meron talaga, hindi mo mawala yun. Pero kasi, may nagturo kasi sa amin dati noon. Kasi yung tropa ko dati, nagkaroon din siya ng LGS nga sa may P-Campa. Okay. Battle Stations yung pangalan. Okay. That's a very long time ago. It's closed down a very long time ago. Mga bata lang kami noon, so wala siyang expect sa amin. College students lang kami. Kumbaga may binubuo kami mga deck, hindi naman kami bubuo ng booster pack and all. Ang sinabi niya lang sa amin nung tropa namin, which is nakakalaro pa rin siya ng Magic ngayon, at actually nakapunta na rin yun dito. Talaga? Oo. Sabi sa akin, pag pumunta kayo sa isang shop, bubilan nyo ng booster pack. Kasi hindi nyo alam kung solid ba yung shop na yun nung panahon na yun. Okay, tama. Importante lang sa kanila, Ang importante sa'yo, na supportahan mo sila in Yes, any way, in kung any solid way. sila o hindi. Yes. Ganon yun eh. So, what I do is, yung pambibili ko ng booster pack, ang gagawin ko, hatiin ko yan sa lahat ng punta ko. Kung pumunta ako dito ngayon ng 5 araw, dire-diretso, makakalimang booster pack ako nun. Okay. Ganon yung gagawin ko. Bibili ng booster pack. Okay. Tapos, ang mangyayari na doon, kung sabihin natin, pumunta ako ng araw-araw for up until the next set. Mag-equal din yun dun sa point ng price point Yes. Totoo nung naman box, yun. ng isang box. Yes, totoo yun. So, ganun lang yung kailangan mong gawin. I don't know kung lahat ng tao shares the same idea in terms of opening para sa akin. Pero I'm not really a big collector. I just play. Enjoy the... I enjoy. Ang ginagawa ko, kunin ko yung mga pieces na gusto ko kasi kailangan ko yun para makapaglaro. Yes. Ganun lang akong tao. Hindi ako yung, ay, kailangan ko kunin yung Circleize na yun. Hindi ako Feeling ko, yung sinabi mo, kahit hindi nila necessarily gayahin yung mismong ginagawa. Let's say yung bumili ng pack. But in any way, pagpunta mo, you find a way to support them in the... sa pinakakaya mong kapasidad. Kahit bumili ka na ng Kahit sleeves. bumili ka na kahit sleeves, bumili ka ng mineral water, bumili ka ng isang soft drinks, kung meron silang binibenta. I think that would mean a lot. Diba? Ang laking tulong na niya. And imagine, having an LGS, sipin mo kung lahat ng tao ganun yung mindset. Pretty much, I would believe, lahat ng LGS magsa-strive all around Metro Pero, Manila hindi ko or in the sinasabi Philippines. Hindi ko sinasabi na hindi ako Poncio Pilato Hindi ko sinasabi na kaya lahat gawin yun. Yes naman, definitely. I know that somewhat I am put in a Different position. it's more of a kaya ba sabihin yung word? Kasi mas kaya mo na it's more of a ngayon. privileged position. Yes, kasi mas kaya mo na kaya ngayon. kong i-separate Yes, yung ano. yes. Pero at the same time, sabihin natin, kung once a week ka pupunta ka ng 5 araw, kahit bilan mo lang ng isa per Yes, 1 week. yes. That's something na. Basta meron kang way na sinuportahan mo in any way possible, let's say in a week, di ba? Lalo na kung capacity mo naman, would allow something. So, ako naman, dito sa shop, very much appreciated namin kasi most of the customers naman talaga, meron talagang, meron silang awareness of that. That's why siguro yung ibang customers, nakikita nila, nahahawa din. They're showing a good culture. And dito sa Beehive, share ko lang, Butters, meron tayong tinatawag na plus ultra points. Ano yan? Every 250 pesos na gastos mo would give you 1 plus ultra point. And 1 plus ultra point is equivalent to 1 peso. Ilan na ultra points ko dyan? Dami ko na nagkakasin ko So parang rebate siya. Pero kailangan, papa-activate mo dun sa counter. So, yung mga nanonood, Hindi ko na pa-activate. kailangan ipa-activate nyo, papakita lang kayo ng ID, i-input nila yung name nyo, yun lang yun. And then, i-record na nila. So, pag bumili ka nito, isipin mo ilang plus ultra points makukuha mo. 75,000 divided by 250.
may rebate ka. Feeling ko, sulit talaga. Hindi. Alam ko na yung deal natin kay Boss CJ. Ano? Kukunin natin to, bubuksan natin. Pag maganda, bibili natin. Bibili natin. Sa kanya Ayun, yung plus ultra points. Good idea. Di ba? Sa kanya, pero sa atin yung pack. Napakagaling. Oo. Pagka pangit yung laman, sa kanya lahat. Actually, yung plus ultra points sobrang sulit. Kahit pagkain, kahit all access pass. Kasi dito meron din tayo all access pass, 599, 4 hours na yan. Pwede ka dito sa gaming area, board games, Lego therapy area, Gundam building, learn to play Magic, arts and crafts. Pwede nyong gawin dito yan. So, example, may pamilya ka, may anak ka, so mag-date, pwede dito. Yun naman yung point ni Hobby Hive talaga. It's not just an LGS per se, but definitely we want to we want to support. Kaya nga ang linya namin your one-stop, your ultimate one-stop pop culture shop. Yan yun. It's ang ganda ng mga nangyayari dito at syempre madami pang mga mangyayari dito. Ang dami ding events na mangyayari dito. So make sure you drop by Yes. Hobby Hive at Wilcon, IT Hub. Wilcon IT Second Hub. floor. Open to hanggang 11 hanggang 2 a.m. 11 hanggang 2 a.m. And at some points Saturday, 10 a.m. to 2 a.m. di ba? Tapos meron din mga 12 a.m. close minsan. Meron, diba? Sunday lang. Sunday Okay. tayo. And syempre, feeling ko dapat sa episode 2, no? Tingnan natin. Malay mo, sinong maging guest natin, no? Oo. Baka magkaroon tayo ng special guest. Pag napanood nila to, kung may hinanakit kayo, pwede sumulat sa amin. O, di ba? O kaya, mag-comment kayo. Gusto nyo pakinggan kayo ng MTG community. At ayun lang, punta lang kayo dito kung may mga inaing, katulad na sinabi ni boss, kung gusto mong paturo maligo. Wala kayong value dito. Pero, kahit na kahit yung mga ibang, let's say, LGS owner ka, there are things that you want to discuss, di ba? Kung anything. Actually, content creator ka ng Magic community or ng TCG or any hobby or whatsoever, if you feel that there's something na gusto mong pag-usapan, there's something na gusto mong sabihin sa community, punta lang kayo dito. Kung... Si Butters sa inyo. Pero 5 yung ganito niya. Kaya hanggang episode 10, huwag kayo magtako, yan lang ang suot niya, ha? Boy. Bakit? Di maganyan Nilalaban naman. Diba? Tatawa-tawanan nyo to. Sinasabi ko Tawa-tawa lang. kayo, 4,000 isa to. Sinasabi ko lang. Okay, guys? Tawa-tawa kayo, 4,000 isa to. Pero feeling ko, it's time to play. Ha? Maglalaro muna kami. Magkita kita sa next episode, no? Episode 2. Salamat, Hype. Ang hirap maglaro ng ganyan, pre.